kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ganap na bumaligtad ang plano ni na Megan at Dara. Umabot na sa puntong sabay na inatake ni na Minzy at Jenny si Megan. Hinila ang kanyang buhok dahil pumunta si Megan sa bahay ni Jenny upang baliktarin ang kwento. Ngunit agad nilang nabatid ang kanyang pakana. Napagtanto nilang ito ay isang sabwatan ni na Megan at Dara upang sirain ang maliwanag na kinabukasan ni Jenny, kaya't nagkaisa silang labanan si Megan. Habang pinapanood ang paghila sa buhok ni Megan, hindi napigilan ni Coach Bana ang pagtawa. Samantalang nanatiling tulala si Piri. Habang hawak ni Jenny ang buhok ni Megan, paulit-ulit niyang idineklara na hinding-hindi na sila maluloko o maitatrap muli sa kabila ng kaguluhan sa awitin na dapat ay mailabas. Mahalagang makarating ang mensaheng ito sa mga sumusubaybay araw-araw. Sa kalaunan, sa suporta ni Coach Bana, nagsimulang magtagumpay si Jenny at sumikat siya sa lahat ng dako. Nang makita ito, natakot sina Dara at Megan, hindi alam ang gagawin. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nabigo si Dara na pigilan ang pag-usad ni Jenny. Ang kanyang pagtatangkang akitin si Freddy ay walang silbi. Dahil alam ni Freddy na isang maling hakbang lamang ay magbubunyag ng lahat. Para kay Freddy, walang mas mahalaga kundi ang kanyang pamilya at ang kanyang asawa na si Coach Bana. Sa kabila ng desperasyon ni Dara, walang gumana sa kanyang pabor. Samantala, patuloy na lumalaban si Jenny sa kanyang musika. Sa gitna nito, inawit ni Megan ang kanta ni Jenny na para bang kanya, na nagdulot ng matinding batikos at pagkagulat ng lahat. Sumiklab ang matinding debate kung bakit inawit ni Megan ang kanta sa kawalan ni Jenny at ang kanyang hindi patas na aksyon ang naging pangunahing paksa ng talakayan ng mga tagahanga at komentador. Pinagsisigawan si Megan ng mga tao, tinawag siyang walang hiya dahil sa pagnanakaw ng kanta ni Jenny. Dahil sa matinding kahihiyan, napilitang tanggapin ni Megan ang pagkatalo. Hindi na niya kinaya ang matinding batikos at galit ng tao. Kaya tumakbo siya pababa ng entablado na umiiyak. Nilapitan siya ni Dara at tinanong kung bakit siya bumaba nang hindi tinatapos ang kanta. Umiiyak na ipinaliwanag ni Megan na hindi na niya kayang tiisin ang matinding batikos at galit ng mga tao, na halos handa nang batuhin siya. Sa pag-iyak, sinabi ni Megan sa kanyang ina na tuluyang nabigo ang plano at hindi na niya kayang ipagpatuloy pa. Pinakalma siya ni Dara, ibinunyag na mayroon pa silang mga alternatibong plano dahil naghanda siya ng pangalawa at pangatlong backup sakaling mabigo ang una. Dati nang sinubukan ni Dara na gamitin ang kanyang katawan upang pigilan si Jenny sa pagkanta. Sinubukan din niyang gamitin si Freddy upang pigilan ang panayam ni Jenny kay Boy Abunda. Ngunit tumanggi si Freddy kaya't bumagsak ang unang plano na nagpilit kay Dara na umasa sa pangalawang plano. Pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Megan upang magbalangkas ng bagong pakana. Inutusan siyang magpanggap na nagsisisi at magpakita ng huwad na pagsuko. Samantala, galit na galit si Miss Monica, kina Megan at Dara. Ang Rumi Production Company na maingat niyang itinayo sa loob ng maraming taon ay mabilis nang bumabagsak. Nawala na sila ng fanbase, ng mga taga-suporta at hindi na sila kinukuha ng mga komersyal na tatak para sa endorsements. Ang bagong estratehiya ni Dara ay papuntahin si Megan sa bahay ni Jenny at magpanggap na sumusuko na siya sa lahat.
upang mahikayat si Jenny na bumalik sa kanilang grupo. Kapag bumalik si Jenny, plano nilang ipahiya siya sa publiko at tuluyang gibain. Kapag bumalik si Jenny, babalik ta rin nila ang kwento upang magmukhang si Jenny ang desperadong kumakapit sa kanila. Nang marinig ang estratehiya, nagtanong si Megan sa kanyang ina kung muli silang mabibigo. Ngunit mariin siyang inutusan ni Dara na sundin ang kanyang mga utos. Galit din si Dara kay Freddy dahil mas pinahalagahan nito ang kanyang legal na asawa na si Coach Bana kaysa sa kanya. Alam ni Freddy na kung magkamali siya ng isang hakbang, maaring magsampa ng kaso si Coach Bana laban sa kanya bilang kanyang asawa. Ayon sa kanilang plano, dumating si Megan sa bahay ni Jenny kung saan naroon sina Jenny, Minzy, Coach Bana, Piri, Freddy at ilang kaibigan ni Minzy. Masaya silang nagsasalo ng hapunan. Ipinagdiriwang ang malaking tagumpay ng debut solo song ni Jenny at ang dagsang endorsement opportunities na dumating sa kanya. Nang makita ang tagumpay ni Jenny, nag-apoy sa selos sina Dara at Megan. Dahil umuulan sa labas, dumating si Megan na may dalang payong at kumatok sa pintuan ni Jenny habang naghihintay si Dara sa kanilang kotse. Binuksan ni Jenny ang pinto, nagulat na makita si Megan at tinanong kung bakit siya naroon. Agad na nagsalita si Megan sa kaawawang tono. Sinasabing sumusuko na siya sa lahat at nakikiusap kay Jenny na bumalik sa kanilang grupo. Habang nag-iisip si Jenny, bumaba si Minzy. Napansin ni Minzy ang kotse ni Dara na nakaparada sa labas. Hinarap niya si Megan ng direkta, tinanong ang tunay nilang motibo. Malinaw na sinabi ni Minzy na walang karapatan si Megan na hilingin kay Jenny na bumalik sa grupo dahil si Miss Monica lamang ang may autoridad. Sumang-ayon si Jenny kay Minzy, sinabing si Miss Monica ang dapat pumunta, hindi si Megan. Sa narinig, natulala si Megan at hindi nakapagsalita. Matalino si Minzy at nang makita si Dara sa kotse, diretsyong sinabi niya, "Ano ba ang tunay ninyong motibo? Gusto niyo bang sirain muli ang karera ng aking anak?" Nagsimulang magbulol si Megan sa sagot na lalong nagpatunay na ito'y isang bitag. Kung tinanggap ni Jenny ang alok ni Megan at bumalik sa kanilang grupo, matindi sana siyang ipapahiya at itataboy muli. Sa ganoong paraan, mawawala kay Jenny ang kanyang solo song at pati ang dating grupo. At iiwan din siya ni Coach Bana, isang pakana upang tuluyang wasakin ang kinabukasan ni Jenny. Hinila ni Minzy ang buhok ni Megan, sabay binalaan, lumabas ka rito ng maayos. Nang pumalag si Megan, sumali si Jenny, at sabay nilang inatake si Megan, hinila ang kanyang buhok, at sabay na sumigaw, "Hinding-hindi niyo na kami maluloko ng iyong ina." Samantala, labis na nabigla si Madam Amelia nang malaman na may extramarital affair si Dara at na si Megan ay anak ng kanyang bayaw, hindi apo. Pagkarinig ng katotohanan, agad siyang nagtungo sa kanyang bahay kasama sina Minzy at Jenny. Galit na galit siya sa kapal ng mukha ni Dara, lalo na't nakatira ito sa sariling bahay ni Amelia. Pagdating nila, hinila ni Miss Amelia si Dara palabas ng bahay sa pamamagitan ng buhok at itinapon sa kalsada. Habang pinapanood ang eksena, nagtawanan sina Minzy at Jenny at itinuro ni Jenny si Dara sabay sabing nakapaghiganti na sila ng tama. Samantala, kumukulo sa galit si Miss Amelia, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa katotohanan, mismong si Minzy ang nakahuli kay Dara sa immoral na gawain. Habang naglalakad, napunta siya sa lugar kung saan naroon sina Dara at Freddy. Nag-uusap sa isang mamahaling restaurant. Pinakamasama pa, ang restaurant ay pag-aari ni Coach Bana. Nang makita si Freddy at Dara na magkasamang nag-uusap, nagtago si Minzy sa anino at naghintay na lumabas sila.
Itinutok niya ang kanyang phone camera kina Dara at Freddy at nirecord ang bawat sandali. Sa video, makikitang tuwang-tuwa si Dara na paulit-ulit na hinahalikan si Freddy sa pisngi upang akitin siya at panatilihin sa kanyang kontrol. Hindi makapaniwala si Minzy sa kanyang nakikita. Tinanong sa sarili kung bakit hinahalikan ni Dara si Freddy sa pisngi. Narinig pa si Dara na sinasabing mabango si Freddy at labis niya itong namiss. Nang lumapit pa ng kaunti si Minzy, malinaw niyang nakunan na si Freddy ay asawa ni Coach Bana. Naisip ni Minzy na isang maling hakbang lamang ay sisira sa buong mundo ni Dara at gagawin siyang pinakakinasusok lamang tao. Ngunit lalo pang tumindi ang sitwasyon nang halikan ni Dara si Freddy sa mismong labi, hindi lang sa pisngi. Sa nakita, lubos na nabigla si Minzy, pinunasan ang kanyang mga mata upang muling tingnan, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Hindi niya pinatigil ang pag-record at sinundan pa sila. Pumasok ang dalawa sa isang silid na nakahanda na para sa kanila. Ayaw palampasin ni Minzy ang pagkakataon, kaya't patuloy siyang nangalap ng ebidensya kahit mula sa labas ng silid. Alam niyang madali ngayong gumawa ng pekeng video gamit ang artificial intelligence, kaya't inilagay niya ang kanyang sariling kamay sa frame ng video upang patunayan na hindi ito AI-generated, kundi totoong footage na siya mismo ang kumuha. Nais niyang maniwala si Coach Bana at Amelia ng buong buo. Matapos pumasok sina Megan at Dara sa silid, nagpa siya si Minzy na huwag nang sumunod at agad na ipinadala ang na-record na video kay Coach Bana. Nang mapanood ang video, nabigla si Coach Bana at sumabog sa matinding galit. Tinawagan niya si Minzy upang kumpirmahin at tinanong ang address ng hotel. Pagkatapos ibigay ni Minzy ang address, agad na nagtungo si Coach Bana roon. Ipinakita rin ni Minzy ang video kay Miss Amelia. Sa panahong iyon, sa kahilingan ni Jenny, bumuti na ang relasyon ni na Minzy at Miss Amelia at nagsimula na silang magkaisa. Isinantabi ang kanilang mga pagkakaiba. Hindi kailanman naranasan ni Amelia ang tunay na pagmamahal o init ng normal na buhay mula sa anumang pamilya sa buong kanyang pagkatao. Ngunit tinanggap siya ng pamilya ni Jenny bilang isa sa kanila, binigyan siya ng tunay na init at pagmamahal. Sa ilalim ng ganitong kalagayan, nang makita ang video ay labis siyang nagalit at naguluhan. Hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Tinanong niya si Minzy kung totoo ba yon. Malinaw na sagot ni Minzy, Madam Amelia, tingnan niyo ng mabuti ang aking kamay na nakikita sa frame ng video, kung saan makikita rin ang singsing ng kasal namin ni Piri. Hindi ito pekeng footage na gawa ng AI. Ito'y tunay na ebidensya. Nang makita ni Amelia na hinahalikan ni Dara si Freddy sa labi sa video, wala na siyang pagdududa. Agad na nagpasya si Amelia at sinabi kina Jenny at Minzy, Sumama kayo sa akin sa aking mansyon. Kailangan kong bawiin ang bahay na yon at palayasin si Dara. At kung mapapatunayang hindi apo si Megan, itataboy ko silang dalawa. Napakarami na nilang kasalanan. Ngayon ay dapat na silang parusahan. Napagtanto ni Amelia na hindi mabubuting tao sina Dara at Megan at matagal na siyang niloloko ni Dara pati si Dio. Samantala, sumiklab ang bagong alitan ni Dara at Freddy. Pagdating ni Coach Bana sa hotel, nakaalis na sina Freddy at Dara. Umuwi si Dara na lihim na tuwang-tuwa. Ngunit galit na naghihintay na sa kanya sina Amelia, Minzy at Jenny. Tinanong ni Amelia si Dara kung saan siya galing. Nang magsinungaling si Dara, sinabi ni Amelia, Itinuturing mong inosente ang sarili mo at hinahamak si Minzy? Ngunit mas makasalanan at mas marumi ka pa kaysa kay Minzy. Tingnan mo ito. At ipinakita niya ang na-record na video sa kanyang telepono. Natulala si Dara, nakatitig kay Minzy,
Walang maisagot dahil hindi na maitatanggi ang ebidensya. Diretsyong hinarap ni Amelia si Dara. Tinanong kung sino talaga ang ama ni Megan. Sinabi niyang walang pagkakahawig si Megan kay Dio, ngunit kamukhang kamukha ni Freddy. Samantalang si Jenny ay kapansin-pansing kamukha ni Dio. Inanunsyo ni Amelia na magsasagawa siya ng DNA test kay Megan. Wala nang ibang magawa si Dara kundi aminin ang katotohanan. Ibinunyag na si Freddy nga ang tunay na ama ni Megan. Sa narinig, sumabog ang galit ni Amelia. Nakatayo sina Minzy at Jenny, pinapanood ang buong eksena. Hinila ni Amelia si Dara, kinaladkad palabas ng bahay, at itinapon sa kalsada. Sabay sigaw, "Lumayas ka sa aking mansyon. Wala kang karapatan sa bahay na ito. Hindi apo si Megan. Kaya't kayong dalawa ay pinapalayas ko magpakailanman." Bagaman nagsisigaw si Dara sa sakit, nagmamakaawang pakawalan siya, kinaladkad pa rin siya ni Amelia palabas. Isang tanawin na nagdulot ng tawa kay Mincy na hindi niya mapigilan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Series Explained PH channel